Noong nag-pray of the loving video, sabi ko, Lord, maraming pagkakala kami. Nangihingan kami, na meron kong bibigay para ibigay sa amin ang kailangan namin. Amen. Kapatisip ko, kami ang going to my okay. Sabi niya, tapos na niya, I would like to let you remember that I do not want to be in the street. I want to be in the heavenly. Yes, I'm going to buy a Amen? Kaya, pag nalalaman mo ang ganito, ikaw pala ay may pag-asa. Amen? Yung iba, akala nila wala silang pag-asa. Kaya sabi nila, wala na silang pag-asa dahil hindi sila mahal ng Diyos. Walang magagawa ng Diyos para pangyayakan. Amen? Kahit na you have the face that only Mother can love. Hindi. Wala siyang magagawa kundi mahalin ka niya. Bakit? Yun ang trabaho niya. Amen? Hindi mo kinakailangan pumunta doon sa pinakamalaking simbahan at magpamember ka doon para na sa gayon ikaw ay makapasok sa kanyang kaharian. Ang kaligtasan ay pilikaya ng Diyos para iregalo sa iyo. Sa akin. Sino na nangailangan sa kaligtasan? Kasa pa man. Una-una, kailangan mo ng kaligtasan. Para ano? Para makabalik ka sa kaharian ng Diyos. Sinong naglawi ay meron lamang iisang pangalan na ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao. At yan ay yung pangalan ni Jesus Cristo. Sino na nangailangan yan? Ang lahat ay nagkasala at wala nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung ang lahat ay nagkasala at wala nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos, ang lahat pa rin nangangailangan niya. Ngayon, kung tatalikod ang Panginoon, ayaw ko, may kasalanan ka sa akin at tampo ko sa iyo. Wala na yun, kawawa naman yun. Pero kung tinalikuran ka ng Diyos, at tulad mga kung tinalikuran ng Diyos yung mga tao na panahon ni Abraham, kawawa sila. Panahon ni Moses, kawawa sila. At kung magtatampo yung Diyos at tatalikuran yung mga tao, magiging alipin sila. Praise God. Walang kahabagan yung Diyos sa'yo. Pero dahil doon sa mga nangyari yun, nahabag ang Diyos, yung kanyang mercy ay naging grace. Kaya yung mercy and grace, kasama palagi yan. Si Aling Mercy at saka si Aling Gracia. No? Tapos, kukumbidahin nila si Aling Fe. Magagaling naman sa iyo. Magkukumbinasyon sila. Yung pananampalataya mo doon sa kahabagan ng Diyos at kamalitan ng Diyos, yun ang magkakaroon ng kaparaanan para ikaw ay maligtas. Hindi yung provisional box. Amen? Hindi yun. Kundi yung kaparaanan ng Diyos na binigyan niyang kahabagan ng ang kanyang sarili, nahahabagan ko ito, dapat parusahan ko ng kamatayan. Sige, hindi na lang. Liligtas ko ito. Dahil sa aking kahabagan at dahil sa aking pag-ibig, maliligtas ko. Salamat ka na labas. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Amen? At pagkatapos yan, ikaw ay maglingkod na sa Panginoon. At kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, lahat ng mga nakalaan para sa iyo ay ibibigay ng Panginoon. Hindi ka marunong manalangin. Kapag ka nanalangin ka, sasabihin ka, tapos ko na. Ano nakalagay sa pagkukuhaan ng panalangin? Kapag ikaw ay nanalangin, panampalatayanan mo ito ay tinanggap mo na.
Huwag yung matatanggap kaya. Kailan kaya? Hindi ganoon. Thank you, Lord. Nagpapasalamat ka na. Subukan mo yung humingi sa'yo, nagpasalamat sa'yo, hindi ka na makayakan ang pagkaibig. Thank you, Lord. Ikaw ba rin maganda yun? Kaya tagilarin natin. At saka kapag tayo humihingi sa Panginoon, gagamitin natin yung lipat ng palataya sa Panginoon. Hindi yung sasabihin kahit manawari. Yung kahit manawari, ito yung mga matatanda doon sa simbahan na walang alam kundi kahit manawari. Kung kayo mananalangin, ibig sabihin, mananalangin ka, ganito, Ama namin, sumasalimig ka. Ganun ba? Anong kanyang tinuro? Ama namin, nasaan? Sumasalimig ka. Sa mga katolik, hindi mo nakikita, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang ano sabi yung mapasa amin ang kahalayan mo? Hindi mapasa amin na kami pupunta yan. Pababain mo yung kahalayan mo. So, ibig sabihin, hinihintay natin pumunta ang paghahari ng Diyos. Kaya, we are waiting for the kingdom of God. Alam siya, hindi nyo nakakalam ng kaibahan ng kingdom sa heaven. Yung heaven, yun ang abode ng Diyos. Yun ang tirahan ng Diyos, yun siya nakatira. Pero sa totoo lang, ang heaven, ibig sabihin niya, that is the presence of God. Kaya nga kapag kumakanta, sa presensya mo, Panginoong Jesus, nais ko na lagi sa presensya mo. Ang taas ng mga kamay ko, tanda ng pagsuko ng buhay ko. Nais ko nang mamalagi sa presensya mo. Pag kinakanta mo yan at taus-puso mo, mararamdaman mo eh. Amen? Mararamdaman mo kapag kumanta ka ng gano'n, inubuhos ka, pinabababa mo yung presensya ng Panginoon, nakikita mo, hindi na ng matangin, kundi yung pananampalataya mo, na nabigyan ang Diyos. Amen? Nabigyan ang Diyos. Lahat sa buhay mo, isusuko mo. Amen? Una-una. Tatlo yan eh. Tatlong sunod-sunod yan. Nung si Solomon ay ginawang hari. Tinanong siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ng Diyos sa kanya. Ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ni Solomon, bigyan mo ako ng karunungan, tapos ng kabati at kaalaman, at kung paano niyang gagawin yung karunungan. Sa madaling salita, bigyan mo ako ng karunungan yung kaalaman. No? Tapos, understanding. No? Kasi pag wala yung karunungan mo, hindi mo naiintindihan. Maraming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kahalayan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Gagayahin ang